Napakatalino lang ni Shopee. Ginulo tayo. Hindi na nag-isip. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Ang bihirang Shopee niyan. Binastos yung lahat ng malalim na paniniwala. Di ba? Yung, para ka magkaroon ng tindahan, anong dapat? Dapat may tindahan ka, physical store. Ngayon, Facebook, tindahan mo na. Di ba? Iba na ang labanan ngayon. Hi classmate! Nandito tayo ngayon sa mentoring number 3. Kaya may mga ibang tanong dito na konting i-cater natin dito sa mga kasamahan ko. Kaya sinong mauna? Yan. Hi classmates! So, Mentor Joseph, question ko po is, ano po yung masasabi mo na sa issue na this generation po, madami ng masyadong opportunity na compare po before, talagang very limited lang. But right now, sobrang dami ng choices. Ano yung masasabi ko? Ano lang siguro sa akin, ano din naman ang dami ng bagong pananaw sa generation right now. Lalo na ang daming mga ka-age nyo siguro. Ilan taong ano ba? 23. 23 na ayaw na halos magpamilya. Mas gusto na ng generation ngayon na magkaroon na lang ng pets. Kasi alam nila yung responsibility pag nagkaroon ka ng baby. Kasi katulad sa akin right now, naghahanap akong saan ko pag-aaralin si Astrid. Kung dito sa Bicol or sa Manila. Dito, umaabot na ng sa WIS tapos Sunshine, umaabot ng 100,000 per annum. Sa Poveda and sa Poveda ata mga almost 200K. Sa Lasal mga 150 ata 170. Nursery. Ako naalala ko, tuition fee ko nung college, 20,000 ata isang SEM. Di ibig sabihin kung yung nursery ni Astrid na 100, naka 5 SEMs na ako noon. Di ba? Imagine mo. Kaya right now, sa akin siguro, nagtitrend ng ibang paniniwala or ibang, anong tawag niyan, parang ibang norm na nangyari right now. Ang dami ng ways para ka kumita ng malaki. Ang dami ng opportunity. Para sa akin, mas maging open-minded lang lahat. Kasi just like me, way back 2003, naging open-minded lang sa opportunity ng networking, and ito yung nangyari sa akin. Na sana sa mga lahat ng manonood, ang dami pang source ng pagkakakitaan right now, hindi lang naman yung nakasanayan natin na magtrabaho. And sabi ko nga, nakikita ko yung wave na lalong aasenso ang Philippines kasi hindi na rin sa atin uso yung nagpapaayos ng appliances. Di ba, mapapansin mo pag nasira, tapon. Tandaan nyo, pangarap natin to dati. Na, ewan kung naabutan nyo to, kasi kwento to dati sa ibang bansa, grabe tinapon yung TV, hindi pa sira. Di ba yung ang basura ngayon daw sa ibang bansa, mapapakinabangan mo sa ano, pero it is already happening to us. May isang taga Dubai na pumunta dito sa Philippines, taga UAE pumunta dito, na sabi niya grabe naman halos parehas na ang bilihin ng Dubai at ng Pilipinas. Magkaiba ang source of income doon, pero yung expenses halos gano'n na. Ibig sabihin para sa akin, yun ang trend na lalong gaganda pang Philippines. Lalong gaganda tayo in a way na, kasi nagpapasa maraming powerful countries noon na medyo sumisemplang ngayon. Katulad ng US, ang US hindi na nag-improve yung train nila. Now, ang kagandahan dito sa atin, kasi nagigitnaan tayo, parang pinag-aagawan tayo ng China and ng US na para sa akin, yung opportunity right now, ang daming ways para ka yumaman ng maikli. Tapos na yung era na kailangan mo maging milyonaryo ng matagal, kailangan mo na sobrang talino mo or sobrang galing mo para ka yumaman. Ngayon, hindi na. Maging turo sa atin,
Ano to? Maging open-minded ka lang. Gusto mo ng kape? Maging open-minded ka lang. Meron kang opportunity na pwede kang umasense at yumaman nang hindi mo kailangan ng sobrang galing. Just like what we are doing right now, na ang dami natin natutulungan ng mga ibang tao, na mga iba't ibang kabataan, na makuha yung mga pangarap nila in a very short span of time. Sabi nga, if you are confused on what you're going to do sa life, i-prioritize mo munang yumaman. Saka mo na isipin kung anong gusto mong gawin pag mayaman ka na, kasi mas madali. Kasi kaysa ang dami mong, ano bang gagawin ko, ano bang ano ko sa buhay? Unahin mo muna yumaman, kasi ang pagyaman, ang bridge sa lahat ng gusto mo. Lagi kong sinasabi, anong silbi ng galing mo magluto kung wala ka naman pambili ng lulutuin? 'Di ba? Parang kahit ang galing mo sa isang field, kung wala ka masyadong pera na para doon mas ma-enhance, wala. Kaya sa akin, yun lang masasabi ko, ang daming opportunity at meron din tayong isang ino-offer na opportunity na kung sino makakapanood, biglang nag-plug. Okay, hindi naman. Kung gusto nyo lang. Kasi ang daming opportunity right now na magpapabago ng buhay mo in a very short span of time. Yun lang masasabi ko, na maging open-minded lang po kayo. Huwag masyadong ma-attach. Kasi pinatunayan naman to nung pandemic days. Bakit maraming piloto na nagbenta ng barbecue? Bakit maraming magagandang trabaho? Kasi end of the day, ang pinaka-importante kung saan ka kikita at saan ka magsusurvive. Eh sa atin naman, magbabago buhay mo. Bakit ka magiging close-minded? Or bakit iisipin mo yung isang opportunity lang kung marami palang opportunity na kayo? Ako, mentor, bakit po kayo yung mga Pinoy nahihilig sa mga holiday sale? Nahihilig sa holiday sale? Yes po. Actually, meron yan, may 5 words na gagamitin para mapabili mo ang isang tao. Anong nangyari sa'yo? Okay. Hindi ko lang ma-recall lahat. Pero this is very effective pag nasa sales ka. Napaka-effective ng tinatawag na promo or ng sale kasi nagkakaroon ng sense of urgency. Kaya kung mapapansin mo, hindi nga natatapos ang sale. Diyan nga tayo nadali ni dati, ginagamit yung mga occasion para mapagastos ang tao. Kaya may Father's Day, Mother's Day, December, dulo, Valentine's, pagagastosin ka. Napakatalino lang ni Shopee. Ginulo tayo. Hindi na nag-isip. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Ang bihirang Shopee niyan. Binastos yung lahat ng malalim na paniniwala. Di ba? Angel number up, di ba? yung mga, ano bang tawag sa ganyan? Yung mga may konsensya pa, yung Father's Day, Mother's Day. Di ba kinokonsensya ka pa para ka bumili? Itong si Shopee, wala nang pakialam. Di ba? Ganyan lang. Now, effective yun kasi titrigger yung tao na akala nila minsan mas nakakatipid sila. Actually, nangyari yan sa akin. Yung binibent, nasa mall, nasa podium kami. Sabi kasi dumadaan kami sa, nagkatanadaanan ng mga bags. Tapos sabi ng ate ko, uy, bago. Eh, nandun yung bantay. Sabi niya, sige, bili na po kayo kasi may discount po, makakatipid po kayo. Di sabi ko, yari na naman ako dito. Sabi sa ate ko, sige na, bilan mo ako. Sabi ko, sige, anong gusto mo yan? May nakuha. Eh, bumida yung bantay. Sabi niya, sir, bili na kayo dyan kasi makakatipid po kayo ng 50%. Ah, okay. Sabi ko, sige. Bibilin ko yan, basta masasagot mo yung tanong ko. Sabi niya, sige po sir, ano po yung tanong mo? Sabi ko, saan ako mas makakatipid? Pag binili ko yan, magkano matitipid ko? Sabi niya, 50%. Sabi ko, pag hindi ko yan binili, magkano matitipid ko? 100%. Ngayon, anong mas malaki? 100%. In short, hindi kami bumili. Kumaga parang, tingnan mo gano'n inaano tayo. Makakita ka sale. Pagkalaki-laking sale, pagkalaki-laking 50%, pagkaliit-liit na up to. Ang totoo, sale up to 50%. Ang rule nun, hihigupin ka papasok sa loob para pag nahigup ka, dun ka na, kung magaling ang nagbebenta, yari ka. Nangyari din sa akin dati, nasa Amerika ako. Nasa ano kami, ano bang tawag sa, nasa dulang dila ko. Basta nasa mga shop siya na iba-ibang mga signature branded item. Parang kalimutan yung term sa ganun. Basta punta kami doon. Nung first time ako, tuwan-tuwa ako pag bibili ako ng Lacoste, bibili ako ng Adidas, bibili ako ng Nike. Nasa Amerika ko biglang makakausap ko Pinoy. Tuwan-tuwa ako, bili ako ng bili. Kasi sabi ko, Pinoy eh. Only to find out, tanong,
Power Ranger, nanood kayo? Yes. Anong meron sa 5? May itim, may inchik, may Asian, may Amerikano. Bakit may iba-ibang nation? Para lahat ng market makakatch. Very good. Para lahat ng market makakatch. Parang China, hindi ka pwedeng magpalabas ng pelikula sa China unless na merong scene sa movie na nasa China. Yun ang batas. Market nilang China kasi parang ang flop na movie sa China, parang blockbuster siya sa ibang ano. Kasi sa dami ng tao. Ngayon balik tayo dun sa store, binibili ko. Tunto ako. Only to find out. Lahat pala ng iba-ibang nationality na major, meron dun. Pag European ka, harapan ka ng European. Pag Chinese ka, harapan ka ng Chinese. Para lalo kang mapabili. Sabi ko lang niya, sabi ko, galing, marketing. Kaya the same thing din nun sa sale. In short, etong mga malalaking negosyante kasi ito, ang pinakadulo. Kaya nga ako sa network, bakit ko pinag-aralan ng tao? Kasi nakita ko, pinag-aralan ng malalaking kumpanya. Yung skill ko sa networking, pinattern ko lang siya sa ginagawa ng malalaking kumpanya. Ang tanong ko lagi, ba't ganito ginagawa nila, paano ganyan? Since pinag-aralan nila ang human nature, na ang tao, pag ginamit mo ang word na sale, discount, imagine this, yan, mga term na yan, lumilipad ang utak niyan, tumataas ang probability na maka-close deal mo yan sa sale. Kaya lang ituturo ko ba lahat? Maririnig nila eh. At least meron akong kinento sa inyo. Ngayon, dulo, pinag-aralan nyo. Isa pang tanong ko sa inyo. Bakit minsan ang escalator sa mall, dati pababa, biling isang araw paakyat? Naka-experience kayo ng gano'n? Nakasanay kayo na yung escalator pababa lagi? Nung dadaan ka lang, bakit paakyat na to? Bakit gano'n? Ano yan? Para makapunta ka doon. Binibreak nila yung routine ng tao para madaanan mo yung ibang store. Kumbaga, ina-analyze nila lahat ng yon. Kaya, yun yung bottom line doon na ang tao kasi natitrigger yung consciousness mismo ng tao, pinag-aralan nila yun. Kaya, di ba parang bakit ang Jollibee Red? Sa mata ng tao. Mas napapakain ka ng mabilis. Pansin mo ang upuan ng Jollibee, hindi relaxing. Pag upo mo, para kang magagano. Bakit? Para umalis ka agad. Pinag-aralan nila yan lahat. Oo, kaya alam nila kung, example to, bakit ganito ang mood dito, kulay dito. Kasi pinag-aralan yung medyo relaxing, kasi hotel to. Pero pag fast food naman, gusto nila mabilis. Ultimo kulay, ultimo amoy. Pinag-aralan nila, alam niyo kung ano yung mood ng tao. Kaya sa akin, yun kasimple na hindi aware ang tao, na nakokontrol na sila. Kasi ang daming tao, honestly, tamad mag-isip, tamad mag-aral, tamad intindihin yung mga bagay-bagay. Mas gusto natin na ini-entertain tayo. Ini-entertain tayo mga walang kakwenta-kwentang bagay, nanonood tayo ng away ni ganito, away ni ganito. Parang ngayon, na-realize ko, yung mahihilig sa online na mamuna ng ibang content creator, di ba parang sila yung upgraded na chismoso sa barangay? Di ba? Yung barangay, yung mga sinaunang chismoso, maghanap ka ng, yun naman yung kapitbahay ko, yun naman. Parang ganun lang eh. Pero ang daming taong hilig panoorin yun. Kasi mas maraming tao na mas gusto nilang ma-entertain rather than ayusin nila buhay nila. Ganun lang siya kasimple. Kaya sa akin, pinakasimple, alam kung paano tayo i-manipulate ng mga malalaking negosyante. Bakit Jollibee McDo? Sinang market? Bata. Bakit bata? Kasi, Hindi. Kasi yung bata may kasamang magulang. Hindi naman pupunta ng Jollibee yung batang 9 years old mag-isa eh. Lagi, mama, sama ako. Family day. Walang choice, kakain din ang. Kaya habang minarket nila yung bata, market din nila yung. Okay, Docs? Yes. Sige, next po. Yan, hello, Mentor Joseph Lim. Bakit kailangan mag-adapt sa change para maging successful yung mga Pilipino, especially sa mundo natin ngayon na mabilis nagbabago yung job market or yung mga opportunities natin po? Bakit kailangan mag-adapt? Yes po, sa change. Nagbabago ng mundo eh. Kung hindi ka mag-adapt, pag-iwanan ka. Parang ang bottom line ngayon, isipin mo ha, ang nag-adapt hindi nga lang naman tayo. Lahat. Bakit? Ang TV bagsak na. Wala naman nanonood ng TV. Bakit? Lahat nasa
Cellphone. Kaya nandito na lahat. Number 1 sa sports, hindi na NFL, hindi na baseball, hindi na NBA. Kung hindi, ano? E-sports. E-sports na. Pag manood ka ng competition, example ng Dota, grabe, akala mo nanood ka ng NBA. Nung nanood ako ng Dota competition sa MOA, yung umiikot na kayo, yung parang mga sidestep na mamamatay na matay, grabe, gumagana sila, para ka nanood ng basketball. Nag-iiba na ang mundo natin ngayon. Ang daming changes pang mangyayari because of... So, kaya, di ba, pansinin mo noon, para ka magkaroon ng tindahan, anong dapat? Dapat may tindahan ka, physical store. Facebook, tindahan mo na. Di ba? Iba na ang labanan ngayon. Sobrang dami pang changes na mangyari. Ako, excited ako. Di ba ngayon, pumuputok na lalo yung VR ni Apple. Yes. Ang dinidevelop na ngayon, di ba, hindi pa pumuputok ang VR. Nagsisimula pala ang VR, naka-VR, nagaganon ka. May dinidevelop na ngayon, contact. Contact lens na. Hindi mo na kailangan ng VR, contact lens na. Wow. Mas ma-identify mo na ito, exam. Kaya nga, hindi mo na alam kung baka susunod, wala nang effort mag-date eh. Yung pagtingin mo, naghahanap pala to, naghahanap din ako, tayo na. Di ba kasi dati sa dating app, swipe left, swipe right, kung gusto. Eh what if sa VR, makikita na ata, ano to ngayon, gusto may ka-date eh. Gusto, di mo titingin na ng good, okay na, diretso. Di ba? Parang doon na papunta eh. Kaya nakaka-excite. Nakaka-excite kung anong mangyari sa atin in the future. Pinaka-ano ko lang, sumabay sa nangyayaring trend kasi ako mas excited din ako yung VR na mundo. Yung magkakaroon ka na ng sarili mong avatar. May choice ka kung gusto mo. Kasi baka ang tao hindi na lumabas sa physical world eh. Mas mapasok sa loob. Diba? Pero we can never tell eh. Gusto nyong medyo weirdo pang paniniwala. Pinanganak tayo dito, ubad. Pag namatay ka, mamamatay ka rin na ubad. Lahat ng pinaghirapan natin, mawawala. Lahat ng alam mo, mawawala. Kung ano man natutunan mo, lahat mawawala. What if, etong buhay natin, this is just a dream. Nakaranas na rin naman kayo nung nananaginip kayo. Kalaradong klaro, pagising mo, ay, panaginip lang pala. What if panaginip lang din pala ito? Kasi wala naman totoo eh. Lahat matutunaw, lahat mawawala. Weird na. Maya-maya pag... Sa dami na pinag-usapan natin, ito lang naalala. Yung napaisip ka na. Hindi ba? Isipin mo. Parang isa pa, pinaka-weird. Ikaw, magsabi ka ng I love you, pero hindi magsalita bibig mo. Okay. Nagsabi ka. Narinig mo. Sinong nakarinig? Ako lang. Sinong ikaw? Ba't mo narinig? Yung yung inner world. Sino yun? Sino yung nagsalita? At sino yung nakarinig? Di ba? At classmate. Siyempre, hindi ko muna sasagutin sa inyo. Exclusive to para sa kanila. Kaya dito man ako. Bye-bye!